Bawat antivirus video ngayong taon, sumisigaw ng 78% off. Walang nagsasabi kung anong mangyayari sa day 366. Ito ang resibo. Bitdefender Total Security, $19,999 sa unang taon. Tapos magre-renew ito sa $89.99. Parehong software. Parehong laptop. 4 at kalahating beses ang presyo. At walang kupon sa mundo ang makakaayos niyan. Maikling paalala, ang mga links sa baba ay affiliate links. Kumikita ako ng komisyon ng walang dagdag bayad sa'yo. Kaya sasabihin ko rin ang mga downsides. Kung puro maganda lang sasabihin ko, bakit ka maniniwala? Ito ang makukuha mo sa susunod na 8 minuto. 1. Ang antivirus na nanalo talaga sa independent lab tests, hindi yung pinakamalaki ang bayad. 2. Tapat na sagot kung sapat ba ang Windows Defender sa 2026 dahil kasama na ang Microsoft sa top tier ng Bitdefender. 3. Paano hindi matamaan ng renewal price na yan? May isa pang bagay tungkol sa Bitdefender na sasabihin ko sa dulo na baka pumigil sa'yo bumili. Sasabihin ko pa rin. 4. Ang AV Comparatives ang pinakamalapit sa industriyang ito sa isang referee. Independent sila, libre ang reports, at walang bayad para mag-award. Ang real-world protection test nila noong Pebrero hanggang Mayo 2026, 20 produkto, 100 live test cases. 7 ang nakapasok sa top tier, Advanced Plus, alphabetically Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Microsoft, Norton, at Total AV. Ayun lang. Ang iba na markdown kadalasan dahil sa false alarms. Tapos noong Marso, mas mahirap na test, 10,000 live malware samples. Bitdefender Total Security ang panalo sa 99.97%. ESET 99.95%. Kaspersky 99.94%. Tingnan mo ang gaps na yan. Tourism produkto na pinaghihiwalay ng ilang daang bahagdan lang. Ibig sabihin, sa tuktok ng market, solved na ang detection. Kung hindi na detection ang pinagkaiba, ano nga ba ang binabayaran mo? Isipin mo muna yan. May isang bagay ang top 10 lists na hindi binabanggit. Marami sa brands na ito, hindi sarili nilang engine ang gamit. Basahin ang fine print. Ang G-Data, Total Defense, at Vipra ay gumagamit ng Bitdefender engine. Ang Norton ay gumagamit ng Avast engine. Iisang kumpanya na nga sila ngayon. Walang tinatago. Nasa footnote lang na hindi naman binabasa ng kahit sino. Kaya pag nag-rank ang isang review site ng 10 iba't ibang antivirus brands, ilan sa mga brand na iyon ay iisang detection engine lang na nakaiba't ibang interface. Kaya kailangan nating baguhin ang tanong, hindi ka na talaga pumipili ng engine. Pinipili mo na ang lahat ng nakapaligid dito. Ilang device ang kasama, paano nito haharapin ang mga scam, at magkano ang sinisingil sa ikalawang taon. Na dinadala tayo sa bahagi kung saan karamihan ay nagkakamali, ang pagpili ng tamang plano. 3 plano lang ang mahalaga, Antivirus Plus. Hanggang 3 Windows PC. Iyon na yon. Walang Mac, walang phone. Total Security. 5 devices para sa Windows, Mac, Android, at iOS. May kasamang ransomware protection at password manager. Iyon ang gusto ng karamihang tahanan. Ang Premium Security ay may kasamang unlimited VPN at Scam Copilot. At kailangan kong maging tumpak dito dahil maraming video ang hindi. Ang Scam Copilot, ang AI scam protection na ina-advertise ng lahat, ay wala sa Total Security. Premium pataas lang. Kung bibilhin mo ito para sa scam protection, ang Total Security ay hindi kasama iyon. Ang presyo ng bawat tier para sa unang taon ay nasa description. Panoorin mo pa. May catch sa lahat ng ito. Sige. Ang susunod na parte ay halos ikat ko kasi baka mapigilan ka nitong gumastos ng kahit anong halaga. Pero kung prinesyuhan ko ito, walang kwenta ang lahat ng sinabi ko. Sapat na ba ang Windows Defender ngayon sa 2026? Narito ang totoong sagot at nagsisimula ito sa isang bagay na hindi sasabihin ng karamihang affiliate videos. Ang Microsoft Defender ay nakakuha ng Advanced Plus sa parehong pagsubok noong Pebrero hanggang Mayo katulad ng rango ng Bitdefender, Norton at Kaspersky. Libre ito, naka-install na at nangunguna pa sa ilang produktong binabayaran ng $50 bawat taon. Sinumang nagsasabing basura ang Defender ay lipas na sa panahon o nagbebenta lang ng something sayo. Pero, at ito ang mahalagang parte, isang bagay lang ang sinusukat ng pagsubok na iyon, malware. Mga file at malisyosong URL sa isang Windows machine. Hindi iyon ang nagnanakaw ng pera ng mga tao ngayon. Ang nagnanakaw ng pera ay isang text na mukhang galing sa kanilang bangko, isang peking abiso sa pagpapadala, isang email na parang galing talaga sa kanilang boss. At yan ay napupunta sa telepono, hindi sa laptop. Hindi gumagana ang Defender sa iPhone ng iyong nanay. Hindi rin ito gumagana sa Android tablet ng iyong anak. Kaya ito ang totoong pagkakaiba. Isang Windows PC. Maingat ka.
Walang ibang tao sa bahay mo na kailangang protektahan? Gamitin ang Defender. Isara ang video na ito. Itago ang iyong pera. Seryoso ako. 5, 6, 7 devices sa isang pamilya. Ilan sa mga ito ay telepono. Ilan ay pag-aari ng mga taong basta nagkuklik. Ibang problema na yon at hindi ito solusyonan ng libre. Kung ikaw ang nasa pangalawang grupo, ang Total Security ang tamang pipiliin. 5 devices. Bawat operating system. Ransomware rollback. At ito ang pinakamurahing tier na sumasaklaw sa mga telepono kung saan talaga dumarating ang mga scam. Ang presyo sa unang taon at kasalukuyang diskwento ay nasa unang link sa ibaba. Nagbabago ang mga presyo, kaya trust ang link. Hindi ko sasabihin ang numero ngayon. Pero bago ka mag-click ng kahit ano, kailangan nating pag-usapan kung ano ang mali sa Bitdefender. 3 bagay at totoo silang lahat. Una, ang auto-renewal. Ito ang pinakasikat na reklamo tungkol sa kumpanyang ito sa Trustpilot Consumer Affairs saan man. Naguulat ang mga users na na-charge sila ng buong presyo sa renewal at may ilan na naguulat na nag-on ulit ang auto-renew kahit i-off na nila ito. Iyan ang pattern ng review, hindi rumor. Pangalawa, false positives. Aggressive ang pagpapatakbo ng Bitdefender. May mga users na naguulat na ninoblock nito ang mga lehitimong files at tasks. Kung developer ka o madalas kang mag-install ng hindi karaniwang software, mararamdaman mo ang friction na yon. Pangatlo, at sinabi ko na uulitin ko ito, ang Scam Copilot ay wala sa Total Security. Kung may video na nagsabi na nasa loob ito, mali ang video na yon. Wala sa mga iyon ang nagpapasama ng produkto. Nanalo ito sa lab test ng walang daya. Pero dapat malaman mo ang 3 bago ka bumili. Ito na ang huli, at ito ang dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito. Ang diskwentong iyon ay para lang sa unang subscription mo. Unang taon lang. Pag na-renew, ang Total Security ay magiging halos $20 hanggang $90. Ang Antivirus Plus ay $13 hanggang $50. At hindi ka makakalagay ng kupon pagkatapos. Ang presyong malock mo ngayon ang tanging may diskwento. Gawin mo itong 2 sa pagkakasunod. 1, gamitin ang link sa baba para sa presyo ng unang taon. 2, sa araw na dumating ito, pumunta sa Bitdefender Central at i-off ang auto-renew. Narito mismo kung nasaan ito. Mga 40 segundo lang at ito ang pagitan ng $20 at $90. At kung ayaw mo, may 30 days kang para sa full refund. Walang argumento, hindi nila itatago ang pera mo. Yun ang totoong kwento. Diskwento ngayon, i-off ang auto-renew ngayon, 30 days para magbago ng isip. Yun lang. Walang paimbabaw na pagmamadali, walang gawa-gawang ranking. Independent labs, totoong produkto, at ang sikreto na hindi sinasabi ng iba. Isang tanong para sa comments. Magkano sinubukan nilang singilin sa renewal ng iyong antivirus? Gusto kong makita ang mga numero kasi marami siguro ang tahimik na nagbabayad ng full price at hindi nila alam.